morning mga master. Welcome sa episode 2 ng Manila to Bicol bike series namin. Pero bago tayo tumuloy sa biyahe, quick recap muna tayo ng mga nangyari last episode. At last, nasimulan na rin namin yung dream ride pa Bicol. Nag-ride out kami from KM0. Dinaanan namin yung Alabang, Muntinlupa, San Pedro, Laguna hanggang makarating ng Calamba, Laguna. Pagdating namin sa SM Calamba, kumanan kami kasi kapag kumaliwa ka, doon ka na mapupunta sa reverse na ruta ng Laguna Loop. Dumiretso lang kami hanggang Santo Tomas, Batangas. Tapos merong intersection dito, kumaliwa lang kami hanggang marating yung arko ng Quezon. After ng arko, nagpahinga muna kami sa may Chaong, Quezon. Doon na rin kami nagpaumaga. Tapos tuloy-tuloy lang ulit hanggang sa dinaanan namin yung Candelaria, Sariaya, and finally makarating ng Lucena. Pero ayun na nga, habang palusong kami sa Lucena, kasama ang palad may nasemplang sa amin. Si Valeros, yung bago naming kasama. First time ko siya nakasama sa ride kaya medyo na-shock din ako nung nangyari yun. Actually, wala akong footage nung pagsemplang niya. And I choose not to record kahit nung nilalagyan siya ng first aid. Out of respect na rin, hindi lahat kailangan kuhanan ng camera. Nasa likod niya ako that time, kaya kitang-kita ko yung buong pangyayari. Palusong kami sa Lucena. Then out of nowhere, may tumawid na tao sa daan. Nagulat si Valeros, kaya iniwasan niya, pero ang napiga niya yung harap na preno. Kaya ayun, tumilapon at bumaliktad siya sa bike niya. Literal na balentong. Nung nakita ko yun, nag-flashback yung nangyari sa akin. Exactly 1 week before ng Bicol ride na to, ako mismo nasemplang. Nag-Laguna Loop kami noon bilang ensayo para sa ride na to. Everything was going smooth. Hanggang sa palusong kami sa Lumban, out of nowhere din, nakasagasa ako ng pipino. As in legit, yung gulay. Pipino sa kalsada. Bumalentong din ako sa bike, buti na lang sinalba ako na helmet ko. Yung mga ganitong aksidente, nagre-remind lang na how fragile we are on two wheels. Lahat tayo vulnerable sa kalsada, no matter how skilled or careful you are. Isang mali lang pwedeng magbago yung buong araw mo. Kasama sa mga biyahe yung saya, pero minsan hindi rin may iwasan yung mga hindi inaasahan. Kaya importante ang awareness at presence of mind sa bawat ride. At higit sa lahat, huwag kakalimutan humingi ng gabay kay Lord. Okay, time check, 10 o'clock. Dito kami sa Pagbilao. Ayan, La Suerte Mega House. May nasayap lang sa amin eh. Sa may Pagbilao na ako nakapag-video. Buti na lang wala naman bali sa katawan si Valeros. Puro galos lang. At dahil nasemplang nga din ako 1 week before ng ride na to, nagplano na talaga kami na magdala ng first aid kit. Kaya rin nalinisan at nagamot kagad yung sugat niya. Dito na rin kami bumili ng cream na pamahid sa sugat para mabilis gumaling. Kasi that time, nagagamot din ako ng sugat ko niyan. Kaya kung mapapansin nyo sa mga future video, may malaking sugat ako sa muka. Bali kung ano man yung ginawang first aid sa akin noon at mga binigay na gamot, yun lang din yung ginawa namin kay Valeros. Shout out kay Ate Christy, kasi siya talaga yung pinaka naggamot dyan kay Valeros. Tamang support lang kami. Kaya ayun, kasama pa rin namin pumadyak papuntang Bicol si Valeros. At doon nagtatapos yung semplang story namin. Back to regular programming. Tapos nang malagyan ng first aid yung kasama namin na semplang, on the way na kami sa Atimonan. 10 o'clock, nakaka 168 kilometers na kami. Hirap umahon na ito, ang dami kong dala. Dapat wala, pack light lang. First time din kasi. Malalaman natin kung maaahon ko ng San Diretso or hindi.
feeling na sobrang excited ka, tapos sa sobrang tuwa, naligaw ka? Ganun yung nangyari sa amin. Karamihan sa amin first time umahon sa Atimonan, kaya ganado lahat. Pero ayun, nagkamali kami ng liko. Imbis na dumiretso pa, kumanan kami kaagad at napunta kami sa Bundok Peninsula. Hey! Daspag na kami! Nakaka 186 kilometers na kami. Ang bigat na padyakan ng bike ko. Kanina ang gaan-gaan. Ay, simula na po ng ahon. Excited na me. Ito talaga pinaka-inaabangan ko. Ganda dito guys, oh. Yun, oh. Unang siko. Bigat-bigat ah. Ganda, oh. Grabe. Ang init nga lang. Alas 12. Kaya na, kumukurba na siya. Kumukurba na po. At this point, sobra nag-enjoy pa ako sa mga ahon. Banayad lang yung gradient kaya medyo nauna ako sa kanila. Pero hindi ko alam, naliligaw na pala kami. May mga palusong na rin sa daan kaya mas lalo ako nagtaka. May palusong pa pala to. Tapos papaahunin. Napakalupit mo naman. Rolling hills yung daan at sobrang na-enjoy ko yung mga palusong. Ang sarap din ng hangin, tapos ang ganda pa ng view. Kaya tuloy-tuloy lang ako hanggang sa tinawag na ako ni Albert. Wait lang, sabi niya. Kaya huminto muna ako. Akala ko may naplatan o may aberya. Medyo malayo-layo rin yung agwat namin, kaya nag-decide akong bumalik na lang muna. Akala mo nasa Marilaki ka. Ganon yung vibes ng daan dito. Tahimik and presko yung hangin kahit alas 12 na. Nangyari? Kaya nagtuloy-tuloy lang din ako. Ang sarap na rin kasi ng pacing ko niyan. Steady lang din yung gradient, nasa 4 to 5%. Pagbalik ko, andun si JM. Seryoso yung muka, nakatitig sa phone. Habang chine-check yung mapa. Tapos boom, confirm, Pabundok Peninsula nga yung dinadaanan namin. Naligaw na kami. Kalungkutan. Ahon ulit. Hi! Bali ang ending, lahat ng nilusong namin, aahonin ulit namin. Buti na lang talaga rolling hills yung daan at may lusong pa rin kami kahit papano. Pero maganda dito view. Bundok Peninsula. Mali nga lang kami nang pinasok. Kalungkutan nga yun. Ayun, after 7 kilometers na pagkaligaw, nakabalik din kami sa highway. Nakakatawa lang isipin na 7 kilometers yung inahon at nilusong namin. Pero ni minsan, hindi ko na-realize na hindi pala yun yung tamang daan. Papuntang Bitukang Manok. Eh di ba dapat puro ahon yun? Ito may mga palusong pa eh. Well, kasalanan ko rin naman talaga. Ako kasi yung nauuna. And sa sobrang excite ko umahon sa Bitukang Manok, inunahan ko pati yung trangko. Bicol po. Paantay mo nan po? Yan din po.
Thank you. Ilang kanto pa po bago kumanan? Unang kanto. After ng tulay na to, dito pala dapat kakanan papuntang Atimonan Zigzag Road. So parang ayun yung pinaka landmark niya pagkalagpas ng tulay. Kaya ayun, lesson learned sa akin na wag masyadong bida-bida kapag hindi alam yung daan. Kaya sorry na lang sa mga kasama ko. Sama-sama tayo magdusa. Sa wakas, dito na rin. Nasaan na kaya sila? Pumaho na kaya yun? At dito na nga nagsisimula ang totoong ahon ng Atimonan Zigzag Road o mas kilalang Bitukang Manok ng Quezon. Ito na yung legendary climb na matagal na rin namin pinapangarap ahunin. Lagi lang namin to napapanood sa mga nagbabike to Bicol. Pero ngayon, kami na yung andito. Kaya kahit pagod na sa ride, nandun pa rin yung excitement. And to be honest, may halong saya at kaba. Pati na rin yung fulfillment yung nararamdaman ko niyan. Dream rides don't always start with perfect routes. Kaya kahit magkanda ligaw-ligaw man kami, kahit ilang liko at palusong pa ang dinaanan namin, ang mahalaga, hindi kami sumuko. Morning po. Ay, good afternoon pala. Grabe. Ayun na, nakikita ko na. Malapit ba? Malapit na. Sir Agit! Wala akong choice eh, kundi sa inner lane ko kunin. Grabe guys. Last one. Thank you Lord. Bigay mo na sa amin to. No tukot. Konti na lang. Konti na lang. Nice one. Thank you Lord. Success. Success. Si Ate Emily pala yun, no? Mga 12:30 na nakarating kami sa taas na Atimonan Zigzag Road and sobrang nakakatuwa. Syempre, na-unlock ko na rin sa wakas yung Bitukang Manok ng Quezon. Yung mga ahon dito, may kukumpara ko sa Teresa, sa Antipolo. Feeling ko mas mahaba pa nga yung Teresa. Pero pinaka nagpahirap kasi sa amin dito, yung biyahe papunta. And sobrang daming rolling hills bago ka makarating dito. Dagdag mo pa yung wala kaming tulog. Nice one. Go Jem, go Ate Christy. Let's go. Kaya-kaya nyo yan. 1-2 lang. Ito na yung sa mama mo. Basic. Success. Naligaw kami Brad. Umahon pa kami ng Bundok Peninsula. Namali kayo ng daan? Oo, namali kami ng liko. Success. Kita natin. Ang hilig nyo talaga umahon na alas 12. May kilikili na ako. Nice one. Nice one. Congrats. Pagod na eh. Kaya pa. Kaya pa. Nag-antayan muna kami para makompleto yung grupo. Lahat kami hindi pa kumakain ng lunch. Meron naman daw kainan sa taas kaya doon na lang daw kumain. Ride out na kami. Tapos na magpahinga. 12:43. Masyado pala malapit. Yeah. Agi.
Sagad na sagad ako. Akala ko talaga pagkatapos ng ahon doon sa may pasigsag na part, lulusong na. Kaso mahaba-haba rin yung mga inahon namin. Banabanayad lang naman at wala naman matarik na ahon. Pero ramdam ko na yung pagkalaspag niyan. Sa wakas, grabe, makakapahinga rin. Banda dito, lamig. Sana ganito na umaho kami. Dito ata yan, Brad. Yung kainan. Yan ba yan? Yan nga ata yung kainan. Ha, kapoy. Kapoy kayo. Kapoy kayo. Kapoy na kayo. Kapoy na kayo. Atimonan. Paswan na kami dumating sa kainan dun sa may Atimonan. Ramdam ko na rin yung gutom at antok niyan. Kain muna kami. Alauna na. Total of 194 kilometers. At magbe 24 oras na akong gising. Nagising kasi ako mga alas 12 rin ng tanghali kahapon. So 24 hours na talaga. Nice one. Kumain lang kami saglit tapos nagpahinga. Mga 30 minutes din yun. Ubos. Tayo ka? 2 o'clock ride out na kami. Ride out. Plano pa sana namin magtagal pa doon. Mga 4 PM na kami aalis. Kasi sobrang init sa kalsada. At alam namin dadaan pa kami sa Gumaka. Lusong na natin Atimonan. Sabi nga nila, sobrang open daw ng daan doon. Tabing dagat. Wala masyadong lilim. Kaya mas ramdam yung init. Grabe oh. Nice one. Nice one. Kaso nga lang, malayo-layo pa rin kami sa target namin for day 1, ang Tagawayan, Quezon. Kaya kahit gusto pa namin magpahinga, kailangan na namin bumiyahe ulit. Saan daw? Para Sampaloc ha? Kaya nga mas mahirap yung kabila Pagkababa namin sa Atimonan Sigsag, dumiretso na kami pag Gumaka. Naghahabol na rin kasi kami ng oras niyan. Mga 100 plus kilometers pa daw yung Tagawayan, Quezon. Rolling hills pa rin yung daan, ahon lusong lang. Sobrang ganda rin ng kalsada, maluwag, maayos, wala masyadong lubak. Kaya yung mga nauna sa amin, nag-enjoy na at rumatrat ng padyak. Kaya tara, subukan nating habulin. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, if you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the 200 webs I'm weaving. I kilometers. could take this Time crowd check, from sea to
shop so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a place and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause everything we're doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause everything we're doing is a tough climb. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by the night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by the night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, you ready for a demon. Kuya, saan po yung pabikol? Saan po yung pabikol? Hirap niya bulin! At ayun na nga, sa wakas nahabol din yung mga mamaw. Nagtuloy-tuloy lang kami sa 25 to 30 na pacing. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe. At ayun na nga, may nasemplang na naman sa amin. This time, si JM naman yung sumemplang. Dahil sa sobrang antok, hindi niya napigilan mapapikit. At sa isang iglap, nasalpok niya yung nakatayong harang sa gitna ng daan. Ito yung clip na kuha ng action cam niya. Buti na lang naka-backpack siya nun. At ayon sa kanya, yun daw talaga yung unang tumama nung bumagsak siya. Kung wala yun, malamang mas malala daw yung tama niya. Nagkaroon lang siya ng galos sa tagiliran. Buti na lang talaga minor lang yung galos at walang seryosong injury. Habang nilalagyan siya ng first aid, napagkasundoan namin na dito na lang sa Atimonan magstay for day 1. Nagkakaantukan na rin talaga and malayo pa yung Tagkawayan, Quezon. Nakakadalawang disgrasya na rin kami kaya wag na lang ipilit. Yun din naman talaga yung napagkasundoan namin. Kung hanggang saan lang kayanin yung lakas namin, doon maghahanap ng transient. Pumadyak lang kami ng onti pa kasi malapit na raw yung tabing dagat and doon na lang daw kami maghanap ng resort para makapag-swimming na rin. Kanina pa ako nagsasalita, nakapatay pala camera ko. View. Napakaangas. Mga 30 minutes din kami pumadyak bago nakahanap ng resort. Dito pala kami nagstay sa De Gracia. Along the way lang naman siya. 4,000 din yung binayad namin sa resort. Good for 12 packs. Hindi ko lang alam kung fair price ba yun or medyo mataas kasi Holy Week nung time na yan. Hindi na rin kami naghanap ng iba kasi mga laspag na. Saan kaya pwede namin i-park yung bike? Sa loob? Malaki naman po. May pwede kami mag-swimming dyan? Napaganda pa yung stopover natin ngayon. Makakapag-swimming tayo ngayon. Ay, ang ganda. Na. Yan ha.
Dito po kami sa Gumaka. At hanggang dito lang kinaya namin eh. Pero napaganda pa. Makapag-swimming tayo. Buti na lang, nasemplang ako. Nakakatulog na to eh. Oh. Wala. 300 ka na eh. 250 ka na tayo na. Tulog na ako eh. Nantok na. Doon na. Okay, napaganda pa po yung ano namin. Napaganda pa yung stopover sa Gumaka. Sa'yo, maganda yung basta sa dagat yan. Oo. Mamaya, Pero huwag mo nang mainit. Tara. Tara. Let's go. Wala na si Marvin. Uy, kawawa naman si Marvin. ko pa yan eh. Malakas pa yan kanina eh. Hoy! Nahigop yung ano mo, lakas. Tara na. At dito na nga natatapos yung day 1 ng Manila to Bicol bike ride namin. And dito ko na rin pala tatapusin tong episode na to. Nag-swimming lang kami tapos nagplano na mga gagawin sa susunod na araw. Maraming salamat nga pala sa mga nag-message at naghahanap ng next episode. Pasensya na po at natatagalan ako mag-edit pero sobrang na-appreciate ko yung supportan nyo. And yun lang, thank you for watching and see you on the next one.